Ano man yung nararanasan natin ngayon, ito yung mga patikim lamang kung ano yung dadatnan natin sa langit. Of course, minus yung hirap. Of course, minus yung luha. Of course, minus yung mga regrets. Tanggal lahat yung mga yun. According sa Biblia, when we go to heaven, puros joy. Diba? Hindi lamang basta joy, kundi heavenly joy yung ating mararanasan doon. So lahat ng ito, kung meron man tayo natatanggap ng mga pagpapala sa ating Panginoon, this is just a tiny, very microscopic glimpse kung ano yung naghihintay sa atin sa piling ng ating Panginoon. So do not forget, yung ating final destination is not here on this planet. It is not really the grave. Ang final destination po ng lahat ng Kristiyano sa balat ng lupa, mula noon hanggang ngayon, hanggang sa future, will be heaven. Yung ating final na patutunguhan at kung saan throughout all eternity, we will stay there sa piling ng ating amang nasa langit. Ang terminology po ng mga Hudyo sa heaven, yung Abraham's bosom. Wala pong ibang place, okay, kundi Abraham's bosom ang tawag nila. When they said Abraham's bosom, according to Jewish tradition, that is heaven itself. So I know, maaaring matagal na tayo nag-aaral dyan, naririnig natin sa ibang mga simbahan, mga preachers, na ibang lugar pa yung Abraham's bosom kaysa paradise. No, it's not. It's not. Abraham's bosom is the presence of God, our Father, itself. Yun po yung Abraham's bosom. Heaven po ang ibig sabihin nun. Doon kasi maraming nalilito. Okay? So that's heaven itself. So not here. Hindi pa ito. Meron pang naghihintay sa atin na eternally better than this planet. Na anuman yung nararanasan nating saya sa mundong ito, that's nothing compared sa pupuntahan pa po nating lahat. So hayaan pong basahin ko muna sa inyo yung Joshua 1, 2, and 3. So this is it. Dumating yung time. Ang sabi ng God mismo kay Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinigay or ibinibigay ko sa kanila or sa inyo. Verse 3, gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. So, titingnan po natin, ano yung ibig sabihin ng Panginoon dito? Spiritually and practically sa buhay ng bawat anak ng Diyos. Ang pamagat po na mensahe ng Lord sa araw na ito ay walang iba kundi Gilgal. So we will talk about this. Na-share ko na po ito ng mga nakarang maraming taon or panahon. But there's another level of view or point of view na ating makikita today. Isa po ito sa napakagandang kwento sa Biblia na aking nabasa. Hindi lamang dun sa mismong verse na kinalalagyan ng salitang Gilgal, kundi yung surrounding verses na nakapaloob doon itong Gilgal, makikita natin kung gaano kaganda yung kwento ng naging buhay ni Joshua. So namatay na po si Brother Moses. And alam na natin ang nangyari, dahil nga nagkamali si Moises nung kanyang hatawin ng tungkod yung bato. Ang sabi kasi ng Panginoon, tapikin mo lang at may lalabas sa tubig. Sa sobrang tigas ng ulo ng mga kapatiran, ng mga Israelita, maging si Moises, tao rin kasi siya. Diba? Bumigay yung kanyang flesh. So, imbis na tinapik niya, hinataw niya yung bato. And we know kung sino yung sinisimbolize ng bato. That is the Lord Jesus Christ. The Rock of Ages na tinatawag sa Old Testament. He is the Rock of Ages. Siya yung bato, according sa New Testament. Si Jesus Christ, yung batong susunod-sunod sa ilang sa mga Israelita na nagbibigay ng tubig sa kanila, tubig ng buhay. Hinampas ba naman ni Moises? Kaya isang araw, habang nakatalig si Moises, nagmumuni-muni, ang God, di ba, sabi doon sa Biblia, lumapit sa likurin ni Moses at nagtangka talaga, plano talaga ng Father, ng Diyos ni Yahweh, ni Elohim, na patayin na si Moises by that time. Hindi po kasi ganun, hindi ka talaga naging katanggap-tanggap sa Diyos yung kanyang ginawa. Alam na natin kung gaano ka-faithful si Moses. But because of that, muntik na siyang patayin ng Diyos. But God is so loving at meron kasi siyang purpose, meron siyang plan. Hindi niya iginawa yung bagay na yon. So doon po sa tagpong yon, ipinakita lamang sa atin na may damdamin din ng Diyos. Nasasaktan din siya. He is God, He is jealous. He can be angry at nasasaktan din siyempre. Di ba yung kanyang damdamin bilang Diyos sa harapan ng kanyang mga anak na nilikha sa kanyang wangis.
So, pero dumating yung time, tumanda na po si Moses, ang dami lang mga digmaan pinagdaanan. We know this. From Egypt, paglabas nila ng Egypt, di po ba napag-usapan natin, sinalubong kaagad sila noon, mga Amalekites, to annihilate them. At yun ang ginagawa ngayon ng mga Arabs today. Nadadagdagan, dumadami lalo yung kalaban ng Israel. They are trying to kill this small nation. Kaya nga po yun yung ginawang analogy ni Netanyahu. That these people who's trying to annihilate, to kill, to destroy Israel, they are like the Amalekites. And God hates Amalekites. Kaya kung babasahin po niyo yung Old Testament, ang sabi ng Panginoon, patayin ninyong lahat yan, wala kayo ititira, ni bata o matanda. Annihilate these people. And you know the story, ito na nga po, after ng bukod sa Amalekites, ang dami-dami pang mga digmaan, mga taong humaharang talaga sa Israel para makarating sa promised lands. They want to kill Israel kasi kine-claim ng Israel yung lupang ipinangako ng Diyos, yung creator ng lugar na yon, ibinigay sa kanila yung lugar na yon. So pupuntang Israel dun to claim it from the creator itself. Yun ang hindi nalalaman ng mga taong inaagaw ang Israel sa mga Israelita. Kanila daw ang Palestine. Kanila daw yung lupain na yon. Bakit sila ba ang creator ng lugar na yon? Kinreate ba ng Diyos nila yung Palestine? Kinreate ba ng Diyos nila yung lupain na yon? No. Kaya nga po ang Israel, yung Palestine itself, yung the land itself, ano man na itawag sa kanila, the land itself is created by the Creator, and that Creator gave it to Israel. Kaya nga po ang Jerusalem is the eternal city or capital of Israel. At yan ngayon ang inaagaw, pinag-aagawan mula noon, thousands of years, hanggang ngayon sa panahon natin. So ulitin ko po, the Creator of that land, the Creator of earth, the Creator of the universe, siya ang nag-gift ng lugar na yun sa Israel. No one else na pwedeng umagaw sa Israel. Katulad na nangyari mula Amalekites hanggang makarating sila dito sa pinag-uusapan nating lugar, tinulungan sila ng Diyos along the way. Ang titigas ng ulo nitong mga taong to. Pero yung kanilang mga saling lahi nakita. At ito nga po si Joshua, si Moises, dahil nga po sa ginawa niyang paghataw sa bato, ang parusa lamang sa kanya, hindi naman actually parusa, pero sabi ng Panginoon, makikita mo pa rin yung promised land, but you cannot set your foot on it. Yun po yung tagpo. Bago ibinigay yung kanina, yung sinabi yung kanina patungkol kay Joshua na mangunguna na ngayon sa Israel, yun po ang tagpo. Ayan na ngayon, tanaw na ni Moises, lahat ng lupaing ipinangako ng Panginoon, tunay nga. Kasi nagpadala siya ng mga spies, di ba? Nakita nga nila, yung lugar na ito, ang lalaki ng mga yield of the land, yung mga prutas. Indeed, this is the land of milk and honey. Nakita ni Moises yung ipinangako ng Diyos sa kanila, sa buong lipi ng Israel. And yet, after that, nung makita ni Moses, ano kahihinatnan ng mga taong inilid ng Diyos, iniligtas ng Diyos, na makita niya, and then Moses died. Hindi na inungkat sa Biblia kung inatake ba siya sa puso, na stroke or what. Hindi. Basta namatay po si Moises sa katandaan ng malinaw na malinaw, 2020 ang kanyang vision. And of course, mababasa po natin sa Book of Jude. Mapag-aaralan po later yan sa Bible study every Tuesday. Pinagtangkaan ni Satanas na nakawin yung bangkay ni Moses. At sino yung pumigil sa kanya? Sino yung ginamit ni Yahweh? Si Angel Michael. Archangel, nagpambuno yung dalawang anghel nito, super angels, para lang makuha yung katawan ni Moses. Alam naman siguro natin kung ano gagawin ni Satan kapag nakuha niya yung physical body ni Moses, di ba? Gagamitin niya yung katawan ni Moses para lokohin yung mga Israelita. Mga Israelita, I am Moses. Nagkamali ang Diyos. Hindi pala itong promised land. Bumalik tayo sa Egypt. Kaya po mag-iingat tayo sa mga pinaniniwalaan natin. Uy, meron doon binuhay. Patay na, nabuhay pa. Tapos kung ano-ano yung mga sinasabi, mga anti-Bible, hindi espiritu nung namatay, yun nandun. Demonyo. Tandaan po natin, pag namatay isang tao, wala na yung kaluluwa niya. Wala na, totally wala na. Kahit ipag-pray mo ang kaluluwa, wala nang mangyayari kasi wala na nga siya eh. Minsan lamang mamamatay isang tao, after nun, judgment. Kaya kalokohan po, didiretsuhin ko na, bato-bato sa langit, kalokohan na ipinagdarasal pa ang mga namatay. That is unbiblical at wala nang mangyayari. Nagsasayang lang sila ng prutas, nagsasayang lang sila ng perang pinambabayad. Pagdasal nyo naman dun tatay ko. Gusto ko may kalembang ha, saka gusto ko may choir. Pera po kasi yung katumbas nun, indulgence po ang tawag doon.
At isa yan sa reason kung bakit si Martin Luther, yung kauna-unang Protestant, bilang pare, umalis sa Catholicism, lumaya siya doon. Because of one of this. This is one of the reason. Walang sinabi sa Biblia kapag patay na, makakausap mo pa. Pagpatay na, nakikita mo pa. Pagpatay na, ginaguide ka pa. Hindi po yun ang kaluluwa na namatay sa buhay ninyo. Mga demonyo po yan. Ilalayo kayo sa tunay na pananampalataya. Yon ang mga gagawin ni Satanas sana sa katawan ni Moises. At ngayon, sino gumagawa niyan? Iba na, di ba? Mga religious leaders din itinuturo yung something na katampalasanan, something na kasinungalingan sa mga taong susunod-sunod naman nang hindi nagbabasa ng Biblia. So yan po, marami na akong background para po buo yung kwento. Okay? Para isang package. So yun po yung naging pagtawag kay Joshua kanina, yung binasa natin Joshua chapter 1, verse 2 to 3. So patayin na si Moises. Ito ngayon, ang sabi ng Panginoon, yung lugar na pupuntahan ninyo, sa inyo na yon. Hindi pa man kayo nakakarating doon, I already have given that place to you. It's like heaven. Hindi pa man tayo nakakarating sa langit, we belong to heaven. Why? Pangako ng Panginoon eh. Mauna ako sa inyo. Na sa ganun, pagdating ko doon, ipaghahanda ko kayo ng bahay. Because in my Father's house are many rooms. In my Father's house are many big rooms. Na sa ganun, pag namatay kayo, kinuha ko na kayo doon, we will be together throughout eternity sa piling sa bahay ng aking Ama. And that is heaven. Hindi pa man po tayo nakakarating sa langit, may nakahanda ng mga kwarto ayon kay Jesus Christ. Meron na pong nakalaang kwarto para sa atin. Very big rooms. Ang tawag nga po sa ibang pagkakasala ng Biblia, mansion. Kwarto pa lang, mansion na. But that is not the point, right? The point is, we will be together with our Father, with the Son, and we will be with the Holy Spirit. At makikita natin ang Diyos sa tunay na larawan ng Diyos. Ano man po yung nakikita natin dito na ito raw yung wangis ng Diyos or what, those are lies. Ang sabi sa Biblia, wala pang nakakita sa Diyos. At kung meron man, mamamatay siya. Dahil hindi kaya makita ng tao yung glory na taglay, yung liwanag na taglay ng Diyos. Even Moses, hindi nga eh. Even Abraham, hindi. So saan ang galing ngayon yung mga itsura ng mga Diyos na nakalilok sa kahoy? Saan ang galing yung mga yan? Yung mga nakalilok sa marble? Ngayon, mga plastic? Saan ang galing yung mga yan? Kaya hindi idea ni Satanas, syempre. Sinabi na nga sa Biblia, walang nakakita sa Diyos eh. Tapos, lilok pa ng lilok, may picture pa. Sa wallet, meron din. Remembrance daw. Pues, hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Galit ang Diyos sa ganong klase ng mga gawain. Pagdating po sa Joshua chapter 2, that was 1, yung binasa natin. Ngayon po, tingnan natin ng mabilis, yung 2. Si Rahab at ang mga espiya sa Jericho. We know the story. Isang prostitute pa. Yung pang mismong prostitute, maruming babae, siya pa yung nagkaroon ng ganong klase ng faith sa kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Joshua chapter 2 verse 8 to 10. Bago matulog ang mga espiya, ito nga po pala yung mga spies na pinadala ng Israel na kasi po yung Jericho ang una. Pagtawid po kasi doon, ang unang city na kinakailangan lang harapin, Jericho. And we know the story of Jericho. Mamaya po dadaanan natin yon. Ang ganda-ganda lahat ng kwento ng Biblia, mga kapatid. So ito ngayon, pagdating ng spies doon, di ba, nangangalib ang buhay nila kapag hindi sila nakapagtago. Sino yung tumulong sa kanila? Si Rahab. So ito nga, inabot ng gabi mga tao. Bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila. Kasi doon nagtago sa bubong ng mga tao. Alam ko, sabi ni Rahab, alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito. At ang mga taga rito ay takot na takot sa inyo. Why? Verse 10. Nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula. Nakarating sa kanila yung buong mundo by that time, nakarating yung kwento na yung dagat na biyak. No? Nang kayo tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoreo sa silangan ng Jordan at nilipol ang kanilang mga hukbo. Hanggang doon ang nalalaman ni Rahab, pero marami pa kong hukbo ng kalaban, mga Gentiles, mga pagans, ang winasak ni Yahweh using Israel. Nabalitaan lahat ito ni Rahab. Yun po yung kagandahan na tayo nakikibalita kung ano na ang ginagawa ng Diyos sa mundo. Okay, fine. Maglaan kayo ng time. Ano ba nangyari sa teleserye na pinapanood ko everyday? Ano na ba nangyari sa buhay ng artistang ito na paborito ko? Itong baklang itong nakakatawa. Ano na ba nangyari sa kanya? Pero kapatid, huwag niyo kalilimutang alamin, what is God doing now? Yun po ang mas mahalaga sa lahat.
Do we know what God is doing now? Do we know that? What about in our lives? Alam ba natin, tayo ba, meron man lang wisyo na alamin ano kaya ang ginagawa ng Panginoon sa aking buhay? Sa buhay ko, sa buhay ng aking anak, ng aking pamilya, ng aking mahal sa buhay, sa mundong aking ginagalawan. Ano na kaya ikinikilos ng Diyos? Alamin din po yan, mga kapatid. Yan ang pinakamahalaga na dapat inaalam ng taong papuntang langit. Para nasa lupa pa lang, hallelujah na! Na sa kabila ng lahat ng digmaan, hallelujah, nakikita ko ang pagkilos ng Diyos sa Israel, sa buong mundo, maging sa buhay ko. Kaya maraming tao, naturingang Kristiyano, hirap na hirap sumigaw ng hallelujah. Kasi nakapokus ang kanyang puso at isipan sa problema na meron sa mundong kanyang ginagalawan. Money, money, money. Love life, puro love life. Wala naman sana problema dyan eh. Asa ng Diyos? Right? Ano bang sagot sa problema? Diyos, di ba? Kaya nga nagpe-pray tayo sa Kanya eh. So, ako nang gigising lang sa inyo, ang diwa ninyo, ginigising ko. Malamang marami tayong nakakalimutan, lalong-lalo na number 1, yung Diyos at yung Kanyang mga ginagawa sa ngayon. Tumulad tayo kay Rahab. Kaya ano nangyari nung dumating yung mga spies, may alam na si Rahab. Alam na niya yung kapangyarihan. Hindi pa believer ito by that time. Pagan siya. Imagine that. Pagano, walang belief sa tunay na Diyos, pero nakita niya sa magitan ng Israel kung gaano makapangyarihan yung Diyos ng Israel. Ito ngayon ang lumabas sa kanyang bibig. And to make the story short, we know the story, naligtas yung buong pamilya ni Rahab nang wasakin ng Israel ang Jericho. Yung buong pamilya niya. And to make the story more wonderful, si Rahab po, isa sa naging ninuno ni David. At si David po, ninuno in the flesh ni Jesus Christ. Imagine this. Sa panahon natin ngayon, pag sinabing prostitute, sino mag-aano dyan? Magte-take serious dyan? Prostitute nga? Ano ko, baliw? Para pumatol sa kanya? Of course not. Gagamitin ko lang siya. Pero seryosohin ko. Hindi, syempre. Ganun ang thinking ng mga tao. Syempre, majority ng mga tao. Pero look at this. Prostitute. Maruming babae. Pagan. Sabihin na natin, pagan. Pero sa kanya mismo, ginamit siya ng Diyos because of her faith. Sa Diyos ng Israel, nagkaroon din siya ng ganong klaseng faith. Naging anak din siya ng Diyos. Kawangis ng lumikha sa kanya. Naligtas siya ang pamilya niya. At hindi lamang yun, most especially, isa siya sa ninuno ni David. Naging ninuno siya in the flesh ni Jesus Christ. Any one of us here, maaaring sa tingin natin, wala naman akong kwentang tao eh. Wala nga pumapinsin sa akin. Sa church nga, wala. Sa opisina, wala. Janitor na nga ako dati, ngayon assistant pa. Mukhang madedemote pa nga yata ako. Maraming ayaw sa akin or what? Malay mo naman, kapatid. Kaya nga habang may buhay may pag-asa. Di ba? Malay mo naman kasi maraming ganyan. Nandahil sa ganyang problema, umuwi na lang, nagtayo siya ng sarili niyang ano. Di ba? Ano ba tawag dito? Recruitment agency ng mga janitors. Hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa habang buhay ang bawat tao. Katulad po ni Rahab. And most especially, nagkaroon siya ng ganong klaseng faith sa iisa, sa tunay, sa Diyos na walang kapantay. Nahaligtas silang lahat. Ang ganda po ng kwento ng babaeng to. Be like Rahab. Hindi sa trabaho, syempre. Sa kanyang faith. Sa kanyang faith, gayahin po natin si Rahab. So yun po yung nasa Joshua chapter 2. Ang ganda ng kwento, di ba? Chapter 2 yan. Pagdating ngayon sa chapter 3, ito na muna. Nung mag-report na pabalik yung mga spy ng ligtas because of Rahab, pagbalik na, nag-report na sila, ito na ngayon. Di ba? Okay, ito na ngayon ang setting ng lugar na yon. Maganda ang bawat isa. So, Joshua chapter 3, ang pagtawid at pagkahati ng Ilog Jordan, another wonderful true to life story from the scripture. Joshua 3:14-17. Sa pangunguna ng mga saserdoting may dala ng kaban ng tipan, so sila lang po kasi binigyan ng Diyos na magbuhat. Yung pong Ark of the Covenant, hindi po basta pwedeng hihipuin ni naman yun. Hindi pwede. I believe in my heart, kahit bata humipo doon, the child will die. Ganun po kahigpit ang Diyos pagdating sa pag-handle ng something very, very holy. And that is the Ark of the Covenant. Doon kasi nananahan ang presence ng Lord. Nandun yung tungkod ni Moses, nandun yun. Yung ilang mana nasa loob din. Di ba? Yung 10 Commandments nandun din sa loob. Kaya po hanggang ngayon, it's a stuff of legend, yung Ark. Hanggang ngayon po na may naghahanap niyan. Hanggang ngayon kasi, napanood niyo Indiana Jones, yung pinakauna, yung Raiders of the Lost Ark.
Na sino man daw kasi makakuha ng Ark of the Covenant, he will become great and powerful. Kaya doon sa kwento, gustong-gusto makuha ni Hitler. And that is fiction. But you know what? In reality, marami talagang gustong makuha yung Ark of the Covenant na makita nila. Why? Kasi may kaakipad na power yung Ark of the Covenant. But of course, hindi mangyayaring mapunta sa kamay na hindi dapat makakuha yung Ark. Because God is protecting it. At katulad nga po rito, ginamit ngayon, dala ng mga saserdote lang. Walang ibang pwede. Kasi minsan po, di ba, gumewang yun. Mukhang, pagod siguro yung mga saserdote or what, gumewang. Merong isang magandang loob. Hindi pwedeng bumagsak ang Ark of the Covenant. Tinulungan niya. Patay. Patay. Good intention. Hindi po lahat ng good intention tama sa mata ng Diyos. Ano sinabi sa Biblia? Sinabi ng Panginoon kay Saul, obedience is better than sacrifice. Pag merong inutos ang Diyos, hindi mo na kinakailangan magsakripisyo. Gawin mo na lang. The rest is mine. Ang sabi ng Panginoon, walang ibang hihipo sa arko. Ako lang, yung mga taong ito lang. Merong nagmagandang loob, nang gumiyawang. Oh, malalaglag. Patay. Antimano patay yung tao. Kinukwento ko po sa inyo, kung gaano ka-severe kung magalit ang Diyos kapag hindi sinunod ang kanyang specific na utos. Yes, ang Diyos po specific. Nalikain yung Ark of the Covenant, specific yun. Ang Diyos mismo parang engineer, architect, sinabi niya anong materyales, ano ilalagay, ano decor, right? Hindi lamang yung Ark na naman, pero yung Ark ni Noah, ganun din. Sino ba nagbigay ng plan kay Noah? Malay naman ni Noah kung paano gumawa ng Ark, wala man tubig sa area nila eh. Ni bangkang maliit, marunong ba si Noah? Of course not. Ark pa kaya nang maglalaman ng hundreds, thousands of animals kasama sila? Ang Diyos po, mitikuloso pagdating sa details. Ito ang gagamitin mong kahoy, ito ang gagamitin mong pandikit, and so on and so. Ito ang sukat, ha? Ito ang sukat. Ang Diyos po, mitikuloso sa details. Diyan po maraming taong nagkakamali. Religious, yes. Pero yung details ng sinasabi at gustong eksaktong paggawa ng Diyos, hindi nila alam. Ngayon po tayo dito, kaya ako ito binobrought up, remember, mitikuloso po ang Diyos. Detalyado siya. Nung sabihin na matapos ngayon ni Noah, yung ark katulong ng Diyos, ano sinabi ng Lord? Di ba natuwa siya? Hindi sinabi, okay na yan. Hindi sinabi ng Diyos yun. Okay na yan. Nagsalita ang Diyos sa langit. No, it's not. It was very good. Eksakto sa aking sinabi, Noah. Eksakto, yung details na gusto ko, yung pagiging mitikuloso ko, namit mo, Noah. Very good. Sa atin po ganun din. Opo. I think hindi talaga lahat ng details ng gusto ng Diyos na gagawa natin, mga kapatid. Pero, gawin natin ang lahat. Nang sa ganun, all details, yung pagiging mitikuloso ng Diyos in anything regarding Him, mamit man lang natin. Na even though not in a perfect way, pero at least gumawa tayo ng mga kapamaraan na nag-effort tayo ng todo to do that. So sa ating lahat, especially yung mga ministers, sa ating lahat, remember, God is detailed. Mitikuloso ang Diyos. Tignan natin yung ating mga sarili. Unang-una sa lahat, yung bang detail ng Panginoon na gusto niya makita sa akin, nandito ba lahat sa akin ngayon? Yung way ko ng pananamit, ito ba yung klase ng detail, pagiging mitikuloso ng Diyos pagdating sa damit? Namit ko ba yung standard niya? Yung ugali ko, yung attitude ko, yung behavior ko? Namimit ko ba yung details ng Diyos pagdating sa mga bagay na ito o hindi? Iniintindi po yun, hindi pinalalampas. Ang tawag po doon, conviction of the Holy Spirit. Yung damit mo, para ka namang suman. Yung lapay mo, nakabakat na. I think kung Kristiyano tayo, mararamdaman natin yon, maririnig natin yung mga kapatid. So sa sarili pa lamang, yung gusto ng Diyos na makita, dapat yun ang makita niya. Kasama pa yung mas mahirap pa yung attitude, yung behavior, yung mga pag-uugali ng bawat isa. Because God is meticuloso, a detailed God. So medyo pinalawi ko po yan para sayang naman kung hindi niyo maririnig. So, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumayo sa ilog. 15. Malaki ang tubig ng Hordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Hordan ang mga saserdoteng may dala ng kabanang-tipan. 16. Tumigil ang pag-agos ng tubig. Wala nang alam Moises pang gaganon-ganon. Wala na yon.
Automatic pagdating na doon, tumigil ang pag-agos ng tubig. Ilog po ito. At ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam. So nandun lang siya. Nandun lang siya, parang naging dam. Lunsod na nasa tabi ng Zaretan. Samantala, ang agos naman pababa sa dagat ng Patay, sa Araba, ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog. Kung saan tumigil, tuyo lahat yan hanggang dun sa dulo. Tuyo lahat. Natuyo ang ilog. At nakatawid ang mga Israelita. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Verse 17, nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga saserdoting may dala ng kabanantipan hanggang sa makatawid sa kabilang pampang ang buong sambayanang Israel. Hindi lamang po once, noong una dagat talaga biniyak ng Lord. Super show of power of God through Moses. Ngayon po may pangalawa, ilog naman. Tuyo po silang nakatawid doon mga kapatid, tuyo. Ulitin ko po yung paboritong part ng science, kahit kalit-liit ang molecule ng tubig tanggal. Hindi po sila naglakad sa putikan, tuyong lupa po ang pinaglakaran nila. Ganun ang kapangyarihan ng Diyos. I hope we fully considered yung bagay na ito. God is so powerful, hanggang kalit-liit ang molecule ng tubig, atom, quark, ng ketong, kaya niyang tanggalin, in-snap. Yun yung Diyos sa pinaglilingkuran natin. That's Him. That is God. At nagawa rin ng Panginoon yun, right? Ketong, bulag, nakakita, pilay, nakalakad. Imagine that. At hindi ba kaya ng Diyos ibahagi yung power niya nung mga panahon na yon sa mga apostles? Di ba yung nangyayari kay Peter? Di ba nung pumunta sila sa templo at meron dong pilantod, may pilay doon na humihingi ng tulong? Ang ganda ng sagot ni Peter, di ba? Kasi humihingi ng tulong yung pilay, financially, ginto or whatsoever na kailangan ibigay, kasi nga hindi siya makapagtrabaho. Ano sabi ni Peter? Peter tuloy, silver or gold I have none, but what I have I give you. In the name of the Lord Jesus Christ, rise up and walk. At ang sinabi doon, at tumayo yung tao, nagkakandirit pa. Hindi lang siya tumayo at unti-unti naglakad, ganyan. Hindi. Pagtayo po, nagtatalon pa yung tao, walking and leaping and praising God. Nakita niyo ang kapangyarihan ng Diyos doon? Kaya niya ibahagi sa iba. Hindi kailangan ng pera. Hindi mo kailangan ng gold. Hindi mo kailangan ng silver. Pananampalataya sa nag-iisang Diyos na nakapagligtas lamang ang kailangan mo to do such wonderful, powerful works of miracle in the name of the Lord. And that is Jesus Christ Himself. Nakita po ba natin yung kapangyarihan ng Panginoon doon? Yung pang-utak natin sa kapuso parang tumatalon sa kaligayahan dahil yung Diyos na ating pinaglilingkuran ngayon, yung inaawitan natin kanina, siya ang gumawa ng lahat ng ito na ating mga pinag-aaralan. You must be. Kasi pag hindi po din naramdaman yun, napakamanhid naman natin, di ba? Napakamanhid. O baka yung faith natin hindi tunay na faith. O baka 1/4 lang ng supposedly faith na meron ng bawat isa. O masyadong maraming iniisip pa ating mga kaisipan. At kung saan nagpupunta sa labas ng bahay na ito. So, ang sabi po dyan, mismong doon tumigil sa tapat ng Jordan. So, nanatili yon hanggang sa makatawid na naman yung buong bayan ng Israel. So, matagal po itong prosesong ito. Matagal po siya. Remember, di ba, ganun din ang tagal tumawid ng mga Israelita mula dun sa Red Sea. Unang generation pa lang yon. Ito po, second generation na ito mga kapatid. Kasi po yung first generation na lumabas ng Egypt, nangamatay na sila sa ilang. Tumanda na, hindi lamang yon, namatay sa parusa ng Diyos. Kaya ito po mga new generation. Ito po yung tinatawag na the Joshua generation. A generation of warriors for the Lord. And we must be a Joshua generation mga kapatid. We must be warriors for the Lord. Yun yung kinanta natin kanina. At makikita natin ngayon kung saan na hinugot yung mga lyrics ng mga kantang iyon. So nahati, sa chapter 3 po, another glorious, wonderful story. Joshua chapter 3. Ano naman po yung nangyari sa Joshua chapter 4? So, meron pong tinatawag na 12 bato. Joshua 4:9. So nung nakatawid na sila, tuyo pa rin yun, naglagay rin si Joshua ng 12 bato sa gitna ng ilog Jordan, yung pinagtawiran nila. Sa lugar na kinatayuan ng mga saserdoteng may dala ng kabanantipan. Hindi po pare ito Modern word po yung pare, and that is from father, na hindi po natin ginagamit bilang Kristiyano.
sa kapwa natin tao. Saserdote po ang tawag dyan. Ilan po ito sa mga medyo kailangan ayusin pa ng mga nagtatranslate sa Tagalog ng mga Biblia. This is totally wrong. So, sa lugar na kinatayuan ng mga saserdoteng may dala ng kabanantipan. Ang sabi doon sa sumulat, naroon pa hanggang ngayon ang mga batong yon. Kasi sinusulat na lang yung nangyari, kinukwento niya sa atin, for us. Nandun pa rin yun. And I think kung hindi nagkakamali, si Sergio Enroda o yung mga iba pang mga, sa panahon natin, mga Bible scholars or what, they said it's still there sa ilalim. Pero siyempre, hindi na katulad nung araw na brand new, di ba? Nagkalat na rin siyempre yan at meron ng ibang kalagayan. So, nandun pa raw hanggang ngayon yung mga yon, yung panahon na yon. But I believe it's still there. And it's still there. Yung pong itong 12 batong ito, kinakatawan niyo yung alin? Yung 12 tribes of Israel. Kada isang bato, yan, kinakatawan ni Joseph, isa kinakatawan ni Benjamin, and so on and so forth. Sana pala may mga ganito rin tayo sa mga pamilya, no? Yung mga tinatawag na heirloom. Dati kasi usin mga heirloom eh. Ngayon kasi, I think, even yung heirloom, hindi natin alam kung ano yun eh. Ito po yung mga mula ninuto pa, ipinapasa siya sa saling lahi. Yung iba, simple lang, iba yung mga lumang suklay. Na itinatago yun. Yan ang ito ano to, suklay ng lola mo, ng lola mo sa tuhod. Pag ipinasa pa yun ngayon, lola mo sa ikasampung tuhod na. Yan po mga heirloom, mga family na ipinapasa-pasa na ganon. Yung iba po, siyempre, kung hindi naman sumasamba kay Yahweh, kundi sa mga Diyos-Diyosan, ano yung pinapasa nila? Kung hindi agimat, anting-anting, or of course, mga rebulto. Sayang pinasa pa. Ipinasa pa. Malayo naman sa sinasabi ng Biblia. Tayo po, of course, something else. Huwag lang yung mga bagay na nakakabit sa ibang relihiyon o sa ibang Diyos. Yun po yung heirloom na tinatawag. Napakaganda po yung piluko ng lolo mo. Yan, baka gamitin mo later on. Nandyan lang yan. Diba? Remember your grandfather. So, yun po yung 12 bato. Nasa chapter 4 po siya ng Josue. At dito tayo magsisimula ngayon sa Joshua chapter 5. Okay? Kinailangan pong ikwento yung 1, 2, 3, 4 para malaman ninyo yung kwento bago tong 5. Para mas ma-appreciate ninyo yung kwento. So miracles after miracles, wonders after wonders ang ginawa ng Panginoon. At eto na nga po siya. Di ba nakatawid na sila sa ilog? Nandun na sila sa kabilang pampang. Joshua 5, 8 to 12. Of course, nung makarating sila sa kabila, common new generation na ito, kinakailangan lang gawin yung something na covenant ng Diyos kay Abraham. Kaya nga nangyari doon, hindi natin babasahin yung 1 to 7, pero ang sabi po dyan, dito na sa 8, so ginawa na uli yung covenant, and that is circumcision of the flesh. So matapos tuliin ang lahat ng kalalakihan, nanatili sa kampo ang buong bayan hanggang sa gumaling ang mga sugat. Nanatili sila, doon lang sila. Doon sa pampang, sa kabilang pampang. Sa bukana na mismo ng promised land, nandun na sila. At sinabi ni Yahweh kay Joshua, inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Gilgal. Magpahanggang ngayon, nung panahon ng sumulat. Hindi na po Gilgal ang tawag sa kanya ngayon, pero merong hint ng pagiging Gilgal. Kasi po na-modernize na yung tawag sa mga lugar nung araw ngayon. So yun pala yung meaning nun. Kasi yun naman po ang sinisimbolize ng circumcision maging ng panahon ni Abraham. Di ba? Tinatanggal yung karumihan ng mundo, ng mundong pinanggalingan, ng kasalanan mula kay Adan. Yun po, meron pong meaning ng circumcision at yun nga po yun, cleansing from sin. For 40 years nga po, di ba, naglakbay sila silang at ibang generation na ito. So yung mga lolo nila, yung mga tatay nila na nakasunod sa ganitong klase ng covenant, nangamatay na. Sila ngayong bagong generation, hindi pala pinagdadaanan ito. So, inulit nila ngayon. Bago pa kayo pumasok sa lupang aking ibinigay para sa inyo, uulitin natin, we will reenact yung circumcision. The covenant of circumcision between Adam and God, and this time, sa inyo at sa akin na nagligtas sa kanila, diba, sa Ehipto. So, ito ngayon ang maganda. So, andun na sila ngayon sa kabilang lugar, diba, sa kabilang side. Doon na mismo sa pampang, sa bukana ng Promised Land. Samantalang ang mga Israelita ay nasa Gilgal, sa kapatagan ng Jericho. So nandun po yun, sa kapatagan ng Jericho, yung Gilgal, nandun. Kasi po ang Jericho parang Pasig siguro, tabi ng ilog. Right? Tabi ng ilog.
So samantalang mga Israelita ay nasa Gilgal, sa kapatagan ng Jericho, ipinagdiwang nila ang Pasko noong kinagabihan ng ika-14 na araw ng unang buwan. Nagdaos na sila ng Pasko ngayon, this time, dun na mismo sa lupang ipinangako sa kanila ng Panginoon. Imagine the celebration of the people. Kung babasahin niyo po kasi napaka naman, parang wala bang sigaw, at sila nagsigawan, nagsayawan. Walang sinabi. Pero imagine, magawa mo for the first time yung gustong-gusto mo nang gawin sa mahabang panahon. You are very, very excited. Ganyan na lamang yung joy, yung celebration. Yun po ang nararanasan nila by that time, they are celebrating. Una, ginawa nila yung covenant ng God kay Abraham. Pangalawa, doon na sila ngayon nag-celebrate ng Pasko. Hindi na sa kabila. Hindi na yung lupang Egypt at yung mga kapatagan na puro pagans, yung tinawiran nila, nandun na sila ngayon, yung lupang pangako na ng ating Panginoon. Imagine the joy of these people. So, ang saya-saya nila, maghapon, magdamag, hanggang gabi, hanggang matulog, ang saya-saya nila. Verse 11, kinaumagahan, araw pa rin ng Pasko, kumain sila ng mga pagkaing inani nila. Sa lupaing iyon, umani na sila doon sa lugar mismo, sa land flowing with milk and honey. Ano raw yung kinain nila? Sinangag na trigo at tinapay na walang pampaalsa. May mga symbolism siyempre yung mga yan. Pagdating po sa pagkain din ng Diyos, merong symbolism. So yung mga kinakain natin, I don't know kung anong mga klase ng symbolism meron yung mga yan. Diba? Ano? Symbol of death? Symbol of stroke? Yung mga pagkain po ng araw, merong mga symbolism kung bakit ganun na kinakain nila. Ano sinisimbolize nung tinapay na walang pampaalsa? Of course, ano sinisimbolize ng pampaalsa? Ito yung mga maling katuruan ng tao na nagpapaalsa lang, mukhang maganda, maalsa, pero hindi makadiyos ang mga laman. Ang sabi nga ng Panginoon, di ba, mag-ingat kayo. Di ba? Sa pampaalsa ng mga Pariseo, mga false teachings. So may symbolism po yung mga kubos kung bakit wala halos pampaalsa yung mga yan. Especially po yung mga tinapay ng panahon ng ating Lord maging sa Old Testament. Lahat po, maging ang mga pagkain ng araw, merong symbolism. Ang ganda, no? Hindi ka gagawa ng something na wala lang. O bakit, ano nga pala itong pagkain na ito? Bakit ganyan yan? I don't know. Basta masarap siya, I don't know. Di ba ngayon tayo ganyan lang eh. Oh, kain ka ng kain yan. Alam mo ba yung kinakain mo? Kasi sa bibig ko eh. Di ba meron nga silang joke? Ito, joke lang po ito. I mean, nakakababa ng dangal siyempre ng mga Chinese. Hindi lang Chinese, mga Indians din. Yung mga maraming tao, basta raw nagkasya sa bibig, kinakain. Kasi hindi ba kung ano-ano kinakain nila? Minsan plastic na ang kinakain pa eh. Itlog, plastic pala. Nagkaroon tuloy ng ganung klase ng mga kaisipan ng ibang bansa sa kanila. Kaya nga sabi nila, huwag kayong bibili ng noodles dyan. Kasi mga silicone ng mga noodles nila, mag-ingat kayo. So mag-iingat din po tayo sa mga kinakain natin, mga kapatid, magbasa ng label, nutritional value, and so on and so forth. So, verse 12. Imagine this. Ako po, excited na mabasa ko ito. Nung sila mag-ani na sa lugar, kumakain na sila ng fruit of the land, hindi na muling umulan pa ng mana nang makakain na sila ng mga inani nila sa lupain ng Canaan. Kaya mula ng taong iyon, matagal nila na silang nagstay, taon na. Kaya mula ng taong iyon, pagkain inaani na sa Canaan, sa Canaan ang kanilang kinakain. Nakita niyo yung kagandahan ng kwento? Kung kaya mo nang magtrabaho, ititigil ko ng pagpapaulan mula sa langit. Because you can do it your own. Tingnan niyo ang mangyayari sa kanila kung meron na nga pagkain doon, pinapaulinan pa sila ng pugo sa kanang mana. Tamad, right? Magiging tamad. At least doon pagdating nila, they know what to do. Nagbungkal na sila ng lupa. Nagtanim na sila, nagsaka. At yung mismong mga bunga ng kanilang pagpapagal ang kinakain nila ngayon. And that is also from the Lord. Kasi alam po ba, yung mga nakaraang lupang pinagdaanan nila, ang hirap po magpatanim. Ang hirap kumuha ng prutas o magpatubo ng anumang klase ng pananim. Yung pong lugar na yan sa Canaan, kaya po pinag-aagawan yan ngayon, which is tiny na lamang to kung bakit itong reason. Sabi ng Panginoon, that is the land of the milk of honey. Mataba po ang lupa sa Canaan. Ang tawag po namin dyan ng mga theologians, na pag-aralan po dati, Fertile Crescent. Parang korting buwan po yan, and there's nothing about the moon here.
Okay? Korte lang siyang crescent moon. Kaya tawag po siyang crescent, fertile crescent. Yung pong Israel, talagang ano siya, pinataba ng Diyos ang lupa sa Israel. Remember, bago yung 1946 or 47, bago nagsettle na doon ng Israel as a nation, alam niyo po ba, bago ang Israel tumira doon at ang mga nakatira pa ng mga Palestinians, mga Arabs, wala pong kabuhay-buhay ang Palestine. Tuyot. Hindi pinapansin ng buong mundo. And you know what? After World War II, nang magbalikan ng Israel, muli yumabong, naging berde, ang bilis tumubo ng mga halaman ng mga puno sa Israel. Ang ganda po ngayon ng Palestine. Because of whom? Number 1, because of God. Number 2, because of Israel. Yung mga nakatira doon, nakikitira lang for many, many years, wala silang pakialam mismo sa mga lugar na tinitira nila. Puro gulo pa nga ang nangyayari. Disorganized. Kanya-kanya. Warlords dito, warlords doon. Yung lupa, hindi na nabubungkal. At kung binubungkal man lang, walang nayi-yield na crops. Why? Hindi kasi sa kanila ang lupang yan. Nang bumalik kay Israel, noong 1940s, ayan na ngayon, napakaganda ng lugar na yan. Because Israel, that land is for Israel alone. Until the end of time. Yan yung mga hindi nalalaman, kahit yung mga senators pa, mga supposedly mga matatalinong mga tao sa ibang bansa na sumusuporta sa mga terrorist group na yan. It's either nagbubulag-bulagan sila, they know it, but nagbubulag-bulagan, or they don't have any faith at all for the one true God of Israel. But the God of Israel is our God. That's why we support itong mga taong ito. Huwag kayong mag-alala, sabi nila, meron doon nakikinig daw ng mga mutawa. I really don't care. Yung MOA daw, nakatap daw sa mga cellphone, narinig lahat ng usapan. You know what? I don't care. I don't care. This is the Bible, this is the scripture, this is history. So, pinag-aaralan natin the history, the true history of the world. At known especially ng lugar na iyon. So yun na po, tumigil na siya. Ang sabi ng Panginoon, this is it. Nadala na kita sa lupang ipinangako ko sa iyo, napakataba ng lupa. Kahit anong itanim ninyo, tutubo dyan. So wala na ngayon ang gagaling sa langit. Wala na po. Meron bang nagtabi? Buti lang, meron itinabing magiging heirloom ko natirang mana. Alam naman natin ang nature ng mana, di ba? Kinabukasan, inaamag na kagad, inuuod. Kaya nga doon ang galing no? Give us this day our daily bread. Hindi sinabing, give us this day our 1 week bread, our 1 month bread. Hindi. Kasi bakit daily bread? Bakit hindi sinabing 1 month bread or 1 year bread, Lord, bigyan mo ako? Ako, laging fresh. Hindi. Bukod doon, tama po yun. At the same time, masabi ng Panginoon, no. Wag kang masyadong sigurista. Kasi ako pa lang, sigurado ka na. Pinakakakain ko nga yung mga ibon na lumilipad. Nagtatanim ba sila nag-aani? Hindi naman, di ba? Hindi, pero may kinakain ng mga ibon. Sino nagsabi nun? Si Jesus Christ. Siya mismo nagpatigil ng mana because one day, kapag nagkatawang tao siya, He will tell this. Huwag mong problemahin yung bukas. Akong bahala doon, anak. Wala pong masamang mag-ipon. Dapat lang. And I really hope kayo po may mga ipon na kayo sa mga bank account ninyo. Walang masama doon. As long as ang talagang pinanghahawakan natin, ang Lord with our faith. Yes, magandang may ipon. Yes, magandang nag-i-invest. Pero hindi doon nakalagay ang puso natin at pananampalataya. It must be the Lord's. Malay mo naman, may mga tao na Christian naman. Masagana naman ang buhay noon. Pero bakit ngayon? Bakit naghirap? Nakakaawa naman. Maybe, at one point in his life, nanangan na siya sa yaman na meron siya. Hindi na sa Lord. So wala pong masamang yumaman, walang problema po din mga kapatid. The earth is the Lord's and everything in it, we must enjoy it, right? Pero once nakita ng Panginoon, itong yaman na ito, ang nagiging hadlang for this person na sa akin magkaroon ng faith, then take away all of these things. Hanggang matuto uli siyang manalangin sa akin at sa akin umasa sa kanyang buhay. So yung pong sinasabi rito, ayan, nandyan na kayo, binigay ko na bilang pangako. Ayan na, lahat ng gawin niyo magtatagumpay, di ba? Joshua chapter 1, verse 8.
na lahat ng gawin ninyo, hawakan ninyo mga kamay ay magtatagumpay. Kasama yung pagtatanim, kasama yung pag-aani, kasama po yan, nandun na sila. So it's stopped. They have to do their part. And talking about doing their part, then po ngayon nagkaroon ng problema. For 1 year, sabi po dito sa verse 12 pa rin, sa panghuli, mula ng taong iyon, it means, matagal na panahon sila nag-stay na doon, nag-i-enjoy na sila sa fruit of the land. And you know what happened, mga kapatid? They forgot the biggest reason why they are there. Naging sapat na sa kanila yung nasa gilid-gilid lang ng Jordan. Yung mga sa fringe. No? Ang sabi nila, yung mga mumu of the land, ng lamesa, yung mga mumu, yung mga nanuhulog na pagkain, nagkasya na sila doon. They forgot one thing. Nalimutan nila na itong lugar na ito, itong Gilgal, this is just a very, very temporary place for us. So ano man yung pakinabang, yung mga pagpapalang nararanasan natin, tinatanggap natin dito sa Gilgal, sa lugar na ito, this is nothing compared kapag tayo tuluyan ng pumasok at inoccupy natin buong Canaan. They forgot about that. And you know what? Maraming tao ganyan. Humingi ng pagpapala sa Panginoon. Binigyan ng Panginoon, nagkasya na siya doon. Hindi ko sinasabing walang contentment, ha? Na dapat, ang sabihin nun, anak, dinala kita dyan kasi meeting place lang yan. Meron pang iba na mas mahalaga dyan at yun ang gusto kong puntahan mo. Like our lives. Sa tingin ba natin, ultimate na destination na natin yung mga trabaho natin today? Is that the ultimate reason of our living? Ang magtrabaho hanggang mamatay? Tell me. Mahalagang magtrabaho. Para sa iyo, para sa pamilya mo, para sa pangarap ninyo. Walang masama doon. Pero do you think yung magtrabaho hanggang mamatay is the ultimate purpose of God for you? It's not. Yun po, kaya sabi ng Panginoon, doon sa mayamang gusto pang magtayo na naman ng maraming mga kubo, di ba? Ang dami ko ng mga ani, kulang pang aking mga kubo, magpapatayo pa ako ng maraming mga kubo pa. Ano sabi ng Panginoon? Hangal. Hindi mo ba alam na this night, kukunin ko yung buhay? Saan ngayon mapupunta lahat ng inisip mo kanina? Yung pinapangarap mong mas marami pang kubol, sa tingin mo, nakakalimutan ng tao kasi, you know what, hindi lamang tayo nabubuhay para magtrabaho hanggang mamatay. Ano ang ultimate reason kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? To serve the Lord. Ultimate purpose of God is for us to be His ministers, His workers in His field. And His field is ripe. Paulit-ulit natin sinasabi because it's true. Marami nang aanihin, pero yung nag-aani, kokonti. Yun ang sinasabi dito ng Lord. Hoy, Israel, ang saya-sayo nananabana kayo dyan. Sa lupa, sa matabang lupang binigay sa inyo. Akala ba ninyo yan na yun? No, it's not. Hindi pa tapos, Israel, sa pangunan Joshua. Hindi pa tapos ang pinapagawa ko sa inyo. Hindi pa. Ngayon, ano ba yung pinaka-perfect na way for God to remind Joshua bilang leader ng Israel by that time? At mababasa po natin sa verse 13 and 15. Joshua 5:13 hanggang 15. So, minsan, say-say ng lahat, di ba? Ang gaganda na ng mga palbas nila, laging trim na lagi, di ba? Ang ganda-ganda, nakakapag-gugo na sila ng buhok. Lahat ay okay na. So, minsan napadako si Joshua, malapit sa Jericho. So, it seems kumakalat na sila. Nagiging village na. Di ba? Hindi na nakatumpok lang doon, nakakamp. Naging village na talaga. So, minsan si Joshua, napadako sa malapit sa Jericho. Nang biglang nagpakita sa kanyang isang lalaking may hawak na tabak. Nilapitan ito ni Joshua at tinanong, ikaw ba'y isang kakampi or isang kaaway? Sumagot yung lalaki, may hawak. Imagine that. Ano mararamdaman mo kung biglang pagtingin mo, mayroong nakaganyan sa'yo ngayon, ano ibig sabihin, kakilitiin ka sa paa? Yun ba yun? May hawak na tabak?
or machete, nakaumang na ganyan. Matatakot ka siyempre. Isang wasiwas lang na ganyan, tanggal ang tenga mo, ang ulo mo, right? So anyway, lumapit si Joshua. Kayo po ba'y isang kakampi o isang kaaway? Verse 14. Hindi! Anyway, basahin muna natin. Hindi! Sagot ng lalaki. Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Nagpatira pa si Joshua at sumamba. Sinabi niya, ano po ang pinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin? So dito po muna tayo. Biglang meron nagpakita kay Joshua, lalaki siya. So, obviously lalaki, warrior, kasi may hawak na tabak eh. No? Ang tanong ni Joshua ganito, ikaw ba'y isang kakampi o isang kaaway? Alam niyo, naisip ko, it's so strange for Joshua, na leader ng army ng Israel for a very, very long time, na makakita siya ng ganito, hindi niya makilala kung kasama niya o hindi. Yun ang problema kapag tayo nagpapakasarap na sa buhay. Hindi na natin nare-recognize kung yung bagay na nasa harap natin galing ng langit or galing ng lupa. Yan po ang problema. Kapag masyadong masagana ang buhay, nakapokus na lang sa lahat ng meron sa mundong ito, nawawala yung sense, yung intelligence, yung sensitivity, nawawala po. Kayo mismo patutunayan niyo yan. Minsan iupo ka, di ba? Oh Lord, ano na nangyari sa buhay ko? Dati po napaka-sensitive ko sa mga ganitong klase ng mga bagay, but now, Lord, bigla ko na-realize, I am a part of them. Lord, bakit ganun? Dati, pag medyo niloloko-loko yung salita ninyo, hindi sinuseryoso, ganun na lang ang aking action sa kapanalita upang seryosohin nyo naman ang salita ng Panginoon. But Lord, bakit ngayon napansin ko, I am one of them. Bakit ganun, Panginoon, parang nagkikibit-balikat na lang ako, hindi katulad ng araw, ipinaglalaban kita. Yon ang hirap kapag ang atensyon natin wala na sa Diyos, kundi sa mundong ginagalawan natin. Walang masamang maging maginhawa ang buhay. Everyday may kinakain. Anytime mo matulog, pwede ka matulog up to sawa. But do not forget the Lord. Huwag nating hayaan isang araw, hindi mo na ma-recognize what is good and what is bad. What is black and what is white. Hindi nakilala ni Joshua. Sa isang taong katulad niya, he knows everyone. Kasi iba't ibang army ang nakita niya along the way. Hanggang sa Jericho. Di ba? Bago pa yung Jericho. Yung iba muna, bago sila pumasok, iba't ibang klase ng army, nakita niya mga itsura ng mga di ba, mga uniform. Tayo malalaman naman niya kung sino siya eh. Di ba? Sundalo ba siya ng US? Sundalo ba siya ng Saudi or what? Makikilala mo kung sino siya eh. Hindi lamang yun, di ba? May mga patch pa. Uy, Lieutenant General Master. Malalaman, right? Pero this time around, hindi makikilala ni Joshua. Kaya ang tanong niya, kakampi po ba kayo or kalaban? Ang isa pa, pangalawa, other side of the coin na sinabi ko kanina. Ito naman kasing tao na ito, itong figure na ito na may hawak na espada kaharap si Joshua, is really, really unique. Kulang na lang sabihin ni Joshua, taga-earth po ba kayo? No? Nakita niya tao, warrior, pero hindi ko mawari. Taga-earth po ba kayo or what? Kulang na lang yun sabihin ni Joshua by that time. This is the flip side of the coin. Kayo po ba? Kaya ganoon na lang ang tanong niya. Hindi niya mawari. Meron something else dito sa person na ito. And you know what? Nung tanongin ni Joshua, kung siya ba'y kakampi o kaaway, ang layo ng sagot, napaka-vague. Hindi. Oh, okay po, hindi po. Ano nga pong hindi? Hindi ko kayo kakampi? Ang sagot lang niya, hindi eh. Hindi. Kung yung mga tao ngayon, pag tinanong mo ng ganyan, tapos ang sagot eh, napaka-vague. Mayayamot ka talaga eh. Diba? Ano to? Masama ba to? Mabuti? Pwede. Okay, so masama ba siya o mabuti? Ano nga, pwede nga po. Di ba nakakayamot yung ganyang klase ng mga sagot? Sasabihin lang ng yes or no, pwede pang isasagot niya. Ibig sabihin, hindi niya alam yung sinasabi niya. Right? Hindi niya naiintindihan. Ngayon yung sagot ngayon itong taong to, itong figure na ito, parang ganun din. Hindi. Why? Hindi maintindihan, hindi ang sagot sa simpleng tanong, kaaway ba o kakampi? Yes or no lang naman eh. O sabihin lang, kaaway po ba? Yes, kaaway. Pero hindi, sabi niya, hindi. Ano yung hindi doon sa tinanong ko sa inyo, kumbaga? So, ito ngayon, napakilala siya.
Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Nung marinig ni Joshua yung Yahweh, iba na ngayon ang kanyang naramdaman. Nang dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos na buhay, nung marinig niya yung pangalan ng Diyos, eto na, naintindihan niyang lahat. Siya ay nagpatira pa. Siya ay, ito pa ng taong itong figure na ito, I'm sorry, itong person na ito, hindi pala siya tao. He was something else. No? He was something else. Siya ay pinuno na hukbo ni Yahweh. Siya yung leader of the host. Pag sinabi pang host, yun yung laksa-laksang mga anghel sa langit. At siya yung chief. Siya yung leader ng lahat ng anghel sa langit. Sino ang hindi magpapatira pa? Especially ginamit yung pangalan ni Yahweh. Siya ang tanong niya habang siya nakadapang ganon, ano po ang pinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin? And that's him. Si Joshua ang lumalabas na pinaka-leader, extreme leader or highest leader ng Israel by that time. Wala nang tataas pa kay Joshua. Pero nang makaharap niya itong person na ito, ano sinabi niya? I am a servant. Napakaganda ng attitude, Even as today, kung meron man tayong mga posisyon sa opisina, wag mo i-overuse naman yung authority mo kung meron man. Remember, all of us here, there is always someone in authority over us. Even yung mga politicians, yung mga kings and mga presidents of this world, meron din silang authority na kinalalagyan sa, di ba? Na nasa taas. And that is God Himself. Isa lang naman ang walang authority over, and that is the Father in heaven. Because He's the head of the Godhead of the Holy Trinity. So napatira pa siya. Ano po ang pinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin? Verse 15. Napakalaman po nitong verse 15. Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Alisin mo ang iyong mga sandalyas, sapagkat lupang banal ang iyong tinutuntungan. At ginawa na nga ni Joshua ang inutos sa kanya. Ngayon, sino sa Biblia yung huling narinig ninyo na nasalita ng ganito? Sino? Si Yahweh, pero saan sitwasyon? Anong sitwasyon? Anong eksena? Kay Moises. Doon sa burning bush. Doon natin una maririnig yan, hubarin mo ang iyong sandalyas because the place that you're standing on is a holy ground. This was God Himself. God Himself na humarap kay Joshua. And God is a mighty warrior. God is our King. God is King, warrior, and priest at the same time. At ginampanan po yan ni Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? Siya yung saserdoteng hindi namamatay because He lives forever. Kaya marami pang mga theologian ang sasasabi, this was a Christophany. Pag sinabing Christophany, paano nagpapakita si Jesus Christ sa Old Testament? Maraming nasasabi, this is Jesus Christ Himself. Because, you know why? Nasa Book of Colossians, sino ang lumikha ng mga anghel? Sino ang King of Angels? Jesus Christ. Kaya sabi nila, itong person na ito na nakaharap ni Joshua, na kung saan siya'y nangilabot at siya'y sumamba ng hindi sinasaway, because this is Christophany, the Lord Jesus Christ Himself, sa itsura ng isang mandirigma na handang pumatay at lumaban. This is Christophany. And I do pray and hope, paminsan-minsan nagkakaroon tayo ng Christophany sa ating mga buhay. Especially kung sinasabi natin Christians tayo or born again. Supposedly, lagi tayo dapat mayroong Christophany sa ating mga buhay. Lagi nating nakikita ang Panginoon. Of course, hindi yung itsurang nasa larawan, hindi yung itsurang alam mo. Maraming kapamaraan si Jesus Christ kung paano siya nagpapakita sa atin. Hindi lamang natin siya nakikilala. Papaalala ko kasi alam niyo ito, nalimutan niya na medyo masyado ko engross sa pakikinig. Of course, pag may sakit tayo, kinito tayo magpe-pray. Sa Lord Jesus Christ, right? Lord, my great healer, heal me, O God. Pag gumaling ka, that is the Lord who worked. Wala kang trabaho, nagpray ka, nagkaroon ka ng trabaho, of course. Kinano ka nagpray kay Jesus Christ. At nangyari nga yun. So, actively, katulad po sa mga nakaraang mga pinag-aralan natin magkakasunod, God is active in our lives today. Kadalasan lang talaga hindi natin namamalayan. Kaya sinabi ng Panginoon ni Philip, Lord, ipakita mo sa akin ang Ama, ang Diyos. Pambihira ka naman, Philip. Ang tagal na natin magkakasama, sasabihin mo sa akin, ipakita ko sa yung Ama.
Kung nakita mo na ako, nakita mo na ang Ama. Because they are one. Ganun din po sa atin mga kapatid. And I really, really hope na seryoso tayong nakikinig at nililimi-limi natin yung pinag-uusapan natin today. Because you never know, maybe this is the last time that we will see each other. We never know. So take this time to focus on the Lord, hindi sa ano pa mga bagay na meron sa ating mga puso at isipan. So that is God Himself. Una, nagpakita kay Moises. Pangalawa, nagpakita siya sa sumunod kay Moises. And that is Joshua himself. Ngayon, itong usapan nito, hanggang dito lang siya. Pero malalaman natin kung ano yung pinag-usapan nila sa mga sumunod na mga aksyon ni Joshua. At makikita po natin yan sa chapter 6 ng Joshua hanggang sa chapter 12. Ano nangyari after ng meeting na yon, na even though hindi pinag-usapan, hindi sinulat ano nangyari, ano yung pinag-usapan nila, yung action ang basahin natin ngayon. So after chapter 5, pagpasok ng chapter 6, ito na po. Maraming digmaan laban sa mga kaharian sa Kanaan. Ang unang bumagsak, Jericho. Kasi yun ang pinakamalapit, and we know, kayo na po magbasa. Napakagandang kwento kung paano bumagsak ang Jericho. Victory, hindi lamang victory, glorious, miraculous, powerful victory ang pinapakita ng Panginoon sa kanyang mga anak. So, ano yung mga digmaang pinagdaanan nila bago pa sila talaga makapasok sa mismong sentro ng lupang ibinigay sa ng Panginoon? Number 1, Jericho. Nagapi nila ang Jericho. Pangalawa, another kahiranan. Kasi po yung Canaan, malaki siya. Maraming kingdoms. Hindi lamang isang tatalunin nila. Marami, bago pa sila makapag-stay doon with peace. So, Jericho, digmaan with Jericho. Nagkaroon ng digmaan with Ai. Nagkaroon ng digmaan with Gibeon, with Jerusalem. By that time po kasi in Jerusalem, iba yung hari naroon. And that king is not God's king, of course. So, digmaan sa Jericho, sa Ai, sa Gibeon, Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lachish, Eglon, Hazor, Madon, Shimron, Akshap. In summary, there was not a city that made peace. Lahat po ng mga kings and kingdoms na ito na kinakailangan lang talunin after nilang manatili sa Gilgal, they are napaka-vicious. They are violent against Israel. So they must be destroyed. Annihilate totally. Parang ipis lang, exterminate them. Ni itlog, walang i-spare. Nakita ninyo mga kapatid? Nagpapasarap na sila sa buhay. Doon sa gilid pa lang ng Ilog Jordan. They forgot this for almost a year or more than a year. Kaya kinakailangan pa ng Panginoon na siya mismo ang pumunta. Hindi sinabing, oy Gabriel, puntahan mo nga ng Joshua na ito. Nakalimot na kaagad sa totoong pakay ko sa buhay nila. Hindi. Ako mismo ang bababa doon kung paano kong kinausap personally si Moises, kakausapin ko rin personally ang Joshua na to. And this happened. Wars after wars after wars after wars. At hanggat hindi lang nagagapi yung mga kingdoms na yan, there is no peace with Israel. Ganun din po sa buhay natin. Alam niyo kung bakit hanggang ngayon wala naman talaga tayong total peace in life, right? Kasi lagi may problema, right? Lagi kang kapos. Imagine hindi ka pa sumasahod, wala ka ng sahod. Tell me, right or wrong, paano nangyayari, hindi mo ba nakukuha sahod mo, wala ka ng pera? Kayo na sumagot nun kasi buhay niyo yan eh. Pero ang point ko ganito, ang daming problema sa buhay. And you know what, I will tell you another thing. Kung meron kang 10 problema, yung iba po isa lang. Yes. Hindi sinabi in general, ang bawat tao sa buong mundo, 10 problema sa isang buwan. Wala sinabing ganun. Depende sa tao. Bakit marami nang problema sa pera, marami rin nang hindi? Bakit maraming may ipon, bakit meron naman wala? Bakit maraming may sakit, iba naman walang sakit? Tell me, sino ang may problema? Ang mundo ba? Ang Diyos? O siya? Yung mismong tao. Yung mismong tao. Now, kung gusto natin mabawasan, yes, there will be problem until we die. Ang point ko ganito, at least man lang, mabawasan yung mga problema, we must do something for the Lord. Ang battle po in life,
dire-diretso. Fight each and every battle in our lives. Kung ang battle mo sa buhay, hindi ka humawak ng pera, do everything. Mapagtagumpayan mo ang sarili mo, maging maayos ka sa paghahawak ng iyong financial. There are lots of battles in this life. Pero paano natin hinahandle yung mga iyan? Paano? Gusto mo yung anak mo lumaking maayos? Anong pinapakita mong ugali sa kanya? Andiyan ka nga, iyak-iyak kayo, ano ko kasi, hindi ko malaman, napaka-inosente niyan, pero ngayon, paano ako napakasuwil sa akin? Ano bang klaseng attitude, buhay, ang pinakita mo sa kanya? Anong klase ng ehemplo ka sa anak mo? Those are battles na kinakailangan nating labanan. Mga kapatid, pinag-usapan pala natin yung personal battle. Wala pa yung tumutulong na tayo sa battle ng iba. At marami tayong dapat tulungan sa battles na meron sila. Pagtagumpayan ang personal battles, I'm telling you, kung dati 5 problema mo a month, mababawasan yan. You have something to do with your own problem. Hindi, okay lang yun kay Eric kasi hindi ba the battle is the Lord's? Remember, si Joshua nga nagpapahinga, ginising ng Diyos para lumaban siya personally. Nagkamatayan doon, merong dugong dumanak. For them to have that peace. And the Lord is with them, right? Pero merong dugong dumanak. The Lord is with them, victory is theirs, but merong dugong dumanak. That is the point. That is life. Meron ka talagang pawis na ibubuhos bilang tao. The Lord is with you, yes. Pero yung pawis mo, patuluin mo naman. Right? We have our part. Lagi natin sinasabi, yung oras mo sa maghapon, pag inatado mo yan, ilang oras sa tulog. You know what? Kung nabuhay ka ng 70 years, kung tutusin, 45 years ka lang talaga nabuhay naging active. Kasi kalahati ng buhay mo, tulog ka, right? Kalahati po ng 70 or 80 years, tulog. Kasi 8 hours lang ba tayo natutulog sa isang araw or more than that? Ano pa yung ibang part? Siyempre, trabaho, right? Trabaho. Ilang oras sa trabaho? 9 hours. Isama natin ngayon sa PAI, yung panonood ng TV. Ilang oras kang nanonood ng TV? Isama natin ngayon yung pagbabrowse mindlessly ng cellphone, ganyan ka lang, ganyan. Ano ba ito? 2 oras na ako dito. Wala pa rin ako mapili or what. Ilang oras yun sa isang maghapon? Ilang oras yun? Ngayon, kwentahin ninyo, guesstimation. Ilang oras lang ba talaga sa bawat araw natin, sa buhay natin, ilang taon lang ba talaga yung tayo as in buhay sa Diyos? I'm telling you, it's so small. It's so short. But today, God is talking to us. Be alive with me. Be alive with me. Meron kang battle na dapat kinakaharap. What are you doing there? What are you doing there? Yes, ang pangako sa inyo, bibigyan ko yan magandang kinabukasan. But what are you doing now? Makikooperate ka sa akin, anak. Hindi ba sabi ko sa iyo, anak, kung sino man na nangangailangan ng wisdom, mag-ask lang sa akin, ibibigay ko. Hindi ka nga humihingi sa akin ng talino at wisdom. Paano ka magkakaroon nun? Pag may sakit ka, binibigyan ka ng kalakasan. Pero pag malakas ka na, nasaan ka? Nasa diskuhan. Disco. Pag may problema ka, nasaan ka? Nasa church. Pero pag wala, nasaan ka? Hindi ka nga mahaligilap sa church. Kung gusto mong maranasan mo, yung sinabi ko sa John 10:10, yung buhay na ganap at kasayasiya, cooperate with me. Work with me. Fight with me. Yan po ang tagumpay sa buhay. Diyan natin makakamit ang tagumpay sa buhay. So tapusin po natin, ito na lamang po. Ano ang nilalaman ng Joshua chapter 13 hanggang 34? Chapter 13 hanggang chapter 24. Nandiyan po yung paghahati sa lupain kasi napagtagumpayan na nila yung maraming battles because of the Lord. Paghahati sa lupain at panawagan para sa pananampalataya at ang pagkamatay ni Joshua. Yung life and death po ni Joshua, mula nang siya maging warrior hanggang mamatay siya, nasa Joshua po yan lahat. At mababasa po natin sa Joshua 24:13 to 16, ito po napakaganda ng iniwang charge ni Joshua sa ating lahat. Hindi lamang sa mga tao by that time, kundi sa ating lahat. Ang sabi ni Joshua, ang ganda po ng sinabi ni Joshua, this is in the behalf of God.
Ito na siya, matanda na siya, andun na kanyang pamilya, nagtatandaan na rin yung mga warriors niya. May mga bagong generation ng susulpot, sumisibong or what. Sabi niya, sinasabi ng Panginoon to through Joshua, binigyan ko kayo ng lupang hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Kaya ngayon, verse 14, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Nakita nyo ang katotohanan? Kapag tayo nagtanim, tayo nagdilig, hindi yun ibig sabihin, tagumpay na lalaki yung puno, mag-yield ng bunga. Ang Diyos ang nagpapalago. Ang Diyos ang nagpapalago. Katulad ng ating mga espiritu. Hindi si Pablo, hindi si Apolos. Ang Diyos ang nagpapalago sa kaluluwa ng isang tao. Gayon din naman ang ating mga kabuhayan, ang Diyos ang nagpapalago ng lahat ng yan. Nung tayo magsimula, hindi naman talaga tayo nagpasimula ng lahat sa buhay natin eh. Ang Diyos. Meron na tayong dinatnan ng pagsisimulan. At sino ang gumawa ng dinatnan natin pagsisimulan? Diyos. Imagine this. Kaya no wonder yung mga magulang sasama ang loob sa kanyang mga anak. Kung yung mga anak ingrato, walang utang na loob, walang respeto sa sariling magulang, inaalila sa sariling magulang, paano hindi sasama ang loob ng mga magulang kapag ganyan? Paano? Bago pa isinilang yung bata, handa ng lahat mula sa magulang. Ang gagawin ng bata, lalaki na lang siya. Through the blessings ng mga magulang, mag-aaral na lang siya para pag-aaral. Yung mga pera nang gagaling sa mga magulang lahat yun. The same with God. Nung tayo isilang dito, meron ka ng dinatnan. At sino naghanda lahat ng dinatnan mo? Diyos. Diyos. Tapos yung Diyos pa na yun na naghanda ng lahat, mula na ikay isilang hanggang ikay mamatay, wala kang panahon sa Kanya. Imbis yung pananampalataya mo nasa Kanya, sa ibang Diyos mo pa ibinibigay. Paano ang Diyos hindi magkakaroon ng tinatawag na ganong klase ng poot? Maging ang mga magulang man, nagagalit yan at minsan napopoot din. Lalong-lalo na po ang ating Panginoon. Kalimutan nyo ng lahat, wag lang ang Diyos. Kasi Diyos na rin ang magpapaalala sa inyo kung ano yung dapat alalahanin at ipaalala. Yun ang sinasabi po sa Biblia. Pati yung kapamaraanan ng pakita ng anumang klase ng yaman, make sure, certified by God, certified righteous by God, wala kang nasasagasaan sa pagkita mo ng pera. Make sure na sa pagkita nating kayamanan, certified, authorized by the government, certified, authorized by God Himself. Ang tunay na pagkita po ng pera, dugo at pawis. Kapag tayo kumikita ng pera nang hindi ka naman lang dinuduguan o pinapawisan, mag-isip ka ulit. Yan po ang standard ng Biblia. There's no such thing as easy money on this planet. Meron kang kompromisong pinapasukan, sigurado yon. Kumbaga, kaya napakadali ng pagpasok ng pagpapala sa iyo. God is a God of details. He knows all of these things. At walang details mula sa puso ng Diyos na hindi natin alam. This is already written in His Scripture. Those are another battle in our lives. Paano kang kumikita ngayon? Saan nang gagaling yan? Ano kapamaraanan mo? You must overgrow. Kailangan ma-outgrow mo, labanan mo yung ganyang klase ng mga battles in life. Remember, ang ganda rin sinabi sa 13, ano? Ang Diyos po, hindi siya dito, ano ba tawag natin dyan? Parang ano yata, di ba may mga tao, tinulungan kita, kung kalimutin, tinulungan kita, pinakain kita, binisal kita, pinaluguan kita. Sumbat ang tawag dan, di ba? Ito pong sinasabi ng Diyos, hindi po ito sumbat. Paalala po ito. Paalala, hindi po kailanman nanunumbat ang Diyos. He is just reminding us na who you are, whatever you do, anumang meron ka, it came from Him. It came from Him. Verse 15, ito po yung final na tanong ng Diyos through Joshua. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh,
Pumili kayo ngayon. Sige, pumili kayo ngayon. Sino ang inyong paglilingkuran? Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia? O ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirahan? Ngunit, sabi ni Joshua, this is me and my family. Para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. As for me and my house, we will serve the Lord. And after this, Joshua died. Napakagandang klase ng buhay ng taong tunay na anak ng Diyos, mandirigma ng Diyos, manggagawa ng Diyos. And Joshua is just like us, flesh and blood. Hindi po siya super. He's so regular like us. He's normal as human being like us. Kung nagawa po niya ito, bakit hindi natin kayang gawin? So remember mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon ngayon, yes, the battle is the Lord, but we must be in it ourselves. Lumalaban kasama ang ating makapangyarihang Diyos Amang nasa langit.